Gawa lang ako ng quick video dun sa binigay ni Lord sa akin. So, share ko lang po sa inyo ha, bago po ako magsundo sa anak ko. So, grabe. Ito yung sa Joshua 1 verse 7 to 8. So, hindi ko alam kung anong reason bakit kanina nag-video na ako pero walang audio. Kaya, maganda talaga yung pagka-explain ko kanina pagka-exhort ko kanina. So, maybe there's a reason. Kasi, umulan kanina. For some reason, yung video ko, nag-record siya ng walang audio. So, ngayon, ako'y nagmamadali dahil magsusundo ako ng panganay ko. Ang labasan is 12. So, ngayon, bali, share ko lang po sa inyo, dun sa Joshua 1:7, doon sa verse na yon, parang sinasabi ni God na kailangan hindi mawawaglit sa puso natin yung salita ni Lord. So, we have to meditate it day and night. So, pakibasa na lang po yung Joshua 1:7, 1:8, and Joshua 1:9. So, basta ganun, basahin nyo na lang po yung 1:7 to 10, for sure. Pero, ang nakaka-amaze is, sa sumunod na verse, sinabi ni Lord na, have I not commanded you? Fear not. And be courageous. So, magpakatapang tayo. So, masasabi ko na yung verse na yon is talagang napakagandang maging memory verse natin. So, itong video na to, wala akong ilalagay na hashtag ha. So, maniniwala ako na ibibigay ito ni Lord sa mga taong sa tama na dapat makarinig ng video na to. So, yun. Sa mundo na to, di ba, ang dami nating mga pinagdadaanan. Andyan yung, sa kagaya kong mga simpleng nanay, depression, anxiety, yung problema hindi talaga mawawala eh. Sabi nga ni Lord, hindi niya pinangako na hindi tayo mawawala ng problema, pero sasamahan niya tayo. Actually, dun sa verse 9 na yun, sinabi niya dun na sasamahan niya tayo kahit saan man tayo naroon. So, yun pa lang eh. Di ba dapat magkaroon na tayo ng encouragement dun. Na yung salita ni Lord, napaka-importante talaga. Na, kaya nga sinabi niya dito na i-meditate mo day and night. Kasi, parang inisip ko dito na yung Word of God is parang magiging sandata natin sa buhay. Kasi nga, nandito tayo sa mundo, we live in a fallen world. Tapos, pasira na kasi tong mundo na to. 'Di ba? Kasi dahil nga sa kasalanan na pinakalat ni Satan. So ngayon, lahat tayo technically may sakit tayo. Pero iba't ibang condition. Yung iba asymptomatic. So, sino nakakaalala dun sa during COVID time na yung asymptomatic, 'di ba? Yun yung parang mga walang pinapakitang sintomas na may sakit pero may COVID pala, 'di ba? Yung iba naman, malala, 'di ba? Tingnan nyo na lang yung nangyari ngayon dito sa Pinas, 'di ba? Talamak yung corruption. Binabaluktot ang batas. Bakit? Para hindi maparusahan, 'di ba? Yung mga inaakala natin na magtatanggol sa batas, sila pa yung number 1 law bender, 'di ba? Tapos, yung mga kabataan. Yung inaasta ngayon ng mga kabataan ngayon. Sa tingin niyo ba walang dark forces na nasa likod niyan? Meron, 'di ba? Sabi nga sa word ni Lord, we're not fighting against flesh, but with principalities. Ibig sabihin sa paniniwala, sa pag-iisip. So, ibig sabihin nun, hindi mismo yung tao yung kalaban natin, kundi yung nag-iimpluwensya sa tao na yun. For example, sa nangyari ngayon sa Tacloban, 'di ba? Naniniwala ko na hindi lang yung mga nasugatan, namatay na estudyante ang totoong biktima dito. Bash me all you want, pero ito po talaga ang totoo. Pati po yung mga batang namarel, yung 2 bata na yon, biktima din po. Sino po yung pinaka
suspect or pinaka talagang mastermind? Si Satan. Kasi si Satan yung nag-persuade sa mga bata na gawin yun. Inimpluwensyahan sila ni Satan na gawin yun. At ayun nga, hindi ko naman sinasabi na walang kasalanan yung mga bata. Meron pa din. Pero ang pinaka number 1 talaga na pasimono nito, si Satanas. Kasi ini-influensya na yung mga kabataan ngayon. Kaya nga, bilang magulang, sabi nga ni Lord, train up a child in a way he should go. Para paglaki niya, yung mga bata, hindi nila malilimutan yun, di ba? Kasi nga may kanya-kanya tayong free will. What we can do to our child bilang mga magulang is talagang ipakilala natin si Lord sa kanila. Like ako, kagaya ko yung anak ko, 9 years old na. Magte-10 na yon. So medyo, syempre, parang yung sa pinopropose nila ngayon na ibaba yung parang years na magkakaso yung mga bata, 'di ba? Instead of 15 years old, 'di ba? Sinasabi nila ibaba ng 10, which is sa akin walang problema 'yun. Pero syempre nandun pa din yung fear na what if yung anak ko yung ganun, 'di ba? Medyo nandun tayo, pero syempre bilang magulang kailangan turuan din natin yung mga anak natin. Ako sakaling sila talaga yung may gawa, talagang panindigan nila at talagang sumunod sa batas kahit gaano pa kahirap or gaano pa kalala yung nagawa ng anak ko. So ayun, yun yung stand ko. Okay ako dun sa batas na yun. Pero hindi mo rin mawawala sa sarili mo na what if yung anak ko makagawa nun? Am I ready for that? Parang ganun. So yun. So yun lang masasabi ko talaga na ang salita ng Diyos, hindi lang siya basta babasahin lang yung Bible. Hindi lang siya basta babasahin na babasahin mo lang, ganyan. Hindi mo. Kaya nga sabi nga ni Joshua, di ba? I-meditate mo day and night. Tapos sumunod niyan, be strong and be courageous. Di ba? Sabi niya dun sa isang sumunod na verse. Kasi nga, yung salita ni Lord, yun yung magiging sandigan natin para makapagpatuloy tayo sa buhay at hindi tayo mapahamak. So yun yung sabi dun sa, yun yung pinaka-konteksto ng verses na yun eh. Pero sa totoo lang, kung hindi lang sa salita ni Lord, matagal na siguro akong bumigay. Yun talaga yung na nakakapag-keep sa akin. 'Di ba? Sabi nga ang magtiis hanggang wakas ay maliligtas, 'di ba? So, madami, lahat naman dumadaan sa pagsubok 'Di ba? Hindi lang natin alam, yung mga kausap natin talagang may mga pinagdadaanan din pala. So, lahat dumadaan sa pagsubok. Sa mga karamdaman, sakit, 'di ba? Tapos sa trials, yan, lahat dumadaan doon. So, ayun nga, talagang matinding talagang panlaban natin sa trials at kay Satan is yung salita niya. Alam niyo, meron pa nga akong napanood na content creator na sinabi niya na yung may mga demonyo daw na hindi daw napapalayas lang ng basta-basta prayer lang or prayer and fasting. Tapos meron siyang in-state doon na ginawa ni Jesus na nakapagpalayas sa demonyo na nagtetempt sa kanya doon sa mount after ng nagfasting. So ang doon is yung word. Nilabanan niya yung si Satan ng word of God mismo. 'Di ba? So, di ba sabi ni Satan na i-offer ko ang buong mundo para itakwil mo lang ang Panginoon. Parang ganyan kay Jesus. So, ano sabi ni God? It is written, man should not live by bread alone, but by the words of God, di ba? So, ayun. So, napaka-powerful talaga ng salita ni Lord. Kaya nga, pansin nyo, kapag nagbabasa tayo ng Bible, ano yung unang tinitira ni Satan? 'Di ba yung focus natin, 'di ba?
Tsaka yung attention natin. Nabins natin mantukin, di ba? Kasi nga, ayaw ni Satan talaga na number 1, magbasa tayo ng salita ni Lord. Di ba? So, aside from praying, ayaw niya na magbabasa tayo ng Word of God. Doon niya talaga tayo, dinidistract niya tayo. Kasi, alam niya na sandata yun yung Word of God. Sandata talaga. Kaya, tayo bilang mga magulang, dapat tayo, number 1 tayo na nilalabanan natin yung sarili natin at yung si Satan na magbasa ng kapag feeling mo ayaw mo magbasa ng Word of God or wala ka naiintindihan sa Word of God, patuloy ka lang magbuklat, tapos magpray ka, hingi ka ng tulong kay Lord, ganon. So yung dalawa na yun, actually 3, pero para sa akin in everyday life, yung prayer tsaka yung pagbabasa ng, actually 3 dapat talaga, prayer, pagbabasa ng Word of God, tapos meditation. Yan yung sa everyday life. Pero mahalaga rin yung fellowshipping para palakasan kayong mga magkakapatiran, as iron sharpen by iron, di ba? Yun ang sabi sa Bible. So ayun nga, so importante talaga everyday dapat ilaban natin si God sa buhay natin, kasi siya talaga yung susi para makapagpatuloy tayo. So without God siguro baka matagal na akong wala dito sa mundo, kasi bata pa lang ako talagang inaatake na ako ng depression, insecurities, anxieties. So ayun, kung siguro hindi ako nakakilala kay Lord, baka matagal na akong patay. Pero He saved me. Kasi maybe may reason pa siya. Kagaya nito, yung pagbibideo ko na to. Tong pagbibideo ko na to, sa totoo lang, kung titingnan ko yung aking parang fleshly desire, or parang sa laman, parang isip ko, ay nakakahiya mag-share ng Word of God. Baka makita ng mga kakilala ko. 'Di ba? O di kaya baka sabihin ng mga kakilala ko, ganito naman si share pa, pero kita mo naman ganyan yung buhay, 'di ba? So, kasi yung tao nakatingin talaga sa sa physical, sa kung ano meron ka. Pero si God hindi ganun. Nakatingin siya sa puso mo, 'di ba? So, without Him, siguro, baka, ayun nga, matagal na akong ginupo ng depression. Baka hindi ako nagkapamilya, nagkaanak. Tsaka, baka matagal na akong wala, kasi baka nagpakamatay na ako. Kasi nga sa depression ko dati, sobra din ako at atakihin ng kaaway nun Pero yun nga, tiwala lang tayo kay Lord, at everyday dapat ilaban natin yung relationship natin sa Kanya. Gaano man tayo kinakalaban ni Satan. As in talagang ayaw ni Satan na buklatin yung Bible, magbasa kahit single verse. Ayaw niya yan. So, laban lang tayo. Laban lang tayo sa buhay. Maniwala kayo, yan yung susi ko kung bakit until nabuhay pa ako. Grabe yung depression ko dati, grabe yung anxiety ko dati. Parang alam mo yan, yung parang ayoko nang mabuhay, ganyan ako dati. Pero anong taon na ako ngayon? 40 na ako. 20 years na ako kay Lord, 'di ba? So, yan, He is the only way para ma-extend pa yung buhay natin. So, ayun, I hope you have a wonderful day. God bless, to God be the glory. Ako'y magsusundo na po. Bye-bye. God bless.